ABS-CBN News and Current Affairs. Tagpangapin sang kamatuoran, tagpangapin sang banwa. Sa ulo sang mga nagabaga na balita sa TV Patrol Panay. Duha ka mga bata, ginapatihan nga nalumos sa quarry site sa Banwa sang Anilaw. Kag, ABS-CBN News correspondent Gigi Grande, nagpakigbahin sang iya eksperyensya kag nahibaluan kung paano mangin isa ka responsible media. Nagikan sa ABS-CBN News Center Iloilo, Jennifer Garcia. Ini ang TV Patrol Panay. Mayong hapon mga kapamilya, ako si Jennifer Garcia, ini ang mas ginpasangkad TV Patrol Panay, una sa balita. Mga tricycle ang ginaduso nga ipaidalom sa color coding scheme. Agud mangin organisado ang sektor sang transportasyon sa Iloilo, ginaduso ni Kagawad Arlion Hiroche nga igapaidalom sa color coding scheme ang mga tricycle sa Iloilo City. Nagakahulugan nga sa kada distrito may nakadesignar nga duag ang pinta sang tricycle. Katuyuan sini nga malikawan ang pagwa sa rota sa mga tricycle kag kun ing kaso may magluntad nga aksidente, mahapos nga matumod kung sa diin ang biyahe sang salakyan. Pabor naman ng iban nga mga konseha sa katuyuan nga madisiplina man ang mga tricycle driver. Ilabi na ang masami nagabiyahe nga wala sa ila rota. Apang gimpaiway ni Kagawad Hiroche nga ipasar ini sa final reading. Agod mas matunan pagid kung paano ipatuman in kaso maaprubahan ini bilang ordinansa. Very important in crime solutions and everything we can use that color. This ordinance is good. Duha ka mga batang patay matapos ginapatihan nga nalumos sa quarry site sa Banwa sang Anilaw. Bangkay sa mga biktima na sapwan sa open pit nga may kadalumon nga 15 katapak. Nagapatrono ni Basco. Ang mga parisang tsinelas nga ining nga nagalutaw-lutaw sa open pit sang quarry site sa Barangay Cag-an, Anilaw ang naghatag sang patimaan sa malaing nga gindangatan sang duha ka mga bata nga ginapatihan na lumos kahapon sang kasisidmon. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Kian Bizardo na 10 ka tuig ang edad kag Algie Gimberba 9 ka tuig. Suno sa gwardiya sang quarry site, ginsaway pa sining duha ka mga kabataan nga hindi maghampang malapit sa buho nga may kalaparon nga 20 metros kag kadalumon nga 15 katapaka. Gani nakibot na gid lamang siya sang gulpi nga natula ang duha ka mga bata. Nakita kong bike dyan nga ara das kilido. Nagprapit ako de. Tapos kuha ko ang bike. Bako sa kuan tatay bla. Dala ko to sa tatay nung iyagi man ka bata mo bike. Oo. Bako ato to sila to sa may kwanto pero wala man to sila nga duha. Nagagawa sa imbestigasyon sang Anilaw PNP nga posible aksidente nga nahulog sa buho ang duha ka mga bata. Kag bangod madulom ang lugar, nadugayan pa pag-o sila ang makitaan. According sa aligasyon nila, magkanto namon sa ospital kagabi, mga almost, mga more or less, mga 30 minutes pa kuno nila nigaglabotwas ang duha ka bata. Nagpamalibad na nga magatubang kang maghatag sang pahayag sa kamera mga himata sang duha ka mga bata. Kag suno sa PNP, nagpamalibad man ang mga ini nga ipaidalom sa autopsy ang duha ka mga bangkay. Suno sa mga trabahador, strikto man ang ginapatuman nga seguridad sa lugar. Kag wala sang bisan sino ang basta-basta nga makasulod sa quarry site. Ginapanagihan sang Black Mountain Corporation ang quarry site kag madugay na nga naga-operate sa lugar. Para sa TV Patrol Panay, Noni Basco, ABS-CBN News. Isa ka persona ang nabunan sa Banwa sang Dumangas. Pilason nga ginpadangat sa ospital ang 19 anyos nga si Yunel Gini Dumangkas matapos mabunan ini sa barangay Sapaw sa Dumangas kagabi. Suno sa iya pakaisa, Abyan Manny Dumangkas ang nakabuno sa iya. Kaupod man sang biktimang sospek nga nagainom-inom. Wala naman sining naibaluan kung ano ang kabangdanan sang insidente. Sa subong ginabulong pa sa ospital si Dumangkas, samtang padayon ng hot pursuit operation, batok sa sospetsado. Magpakaisang pilason matapos makabunggong ginasakyan nga motorsiklo sa pribado nga salakyan sa Haro. Nagapatrol Zenny Kilanta.
Gindapatan sang ICE ang nagahubag nga tiil sang 23 anyos nga si Vicente Amilio, driver sa motorsiklo. Matapos makabunggo ini sa auto nga ginamaneo naman ni Vincent Quachon sa barangay Arguillas sa Haro pasado alas 12 kainas sang kaagahon. Sunod sa traffic investigator, halin sa Fajardo Street si Amilio, samtang ang auto ang mabaking kuntani sa mabungguan sa motorsiklo. Kapag abot di way matalupang dan sa motor, ang auto ta nga ma-execute sa U-turn, nga naigo sa motor. Resulta, nakaangkon sang kapilasan sa lawas si Amilio, kag bagras naman ang naaguman sang pakaisa sini nga si Condrado Aldamar. Ginaalgan naman ni Amilio nga wala naka-signal light si Quachon, rason nga wala na diparahan sini. Yung cross na umi, wala man siya patawad ang mo. Nagapanimaho naman sa makaulubog nga ilimno ng magpakaisa, samtang pagatinguaan naman sang pulis nga maareglo ang duha ka magtimbang nga kampo. Para sa TV Patrol Panay, Zenny Kilantang, ABS-CBN News. Makabulig ba sa mga 4-piece, sa mga indigent na ang subsidy para sa ila. Kapit pa nga mga damo sila sa mga kabataan bala nga nag-eskwela man, mga elementary. Di parang makakaon kami sang Mayo eh. Dapat lang. Di ka para man ano man sa alaw-lawan. West Visayas State University, mainit nga ginabi-abi ang ABS-CBN News correspondent Gigi Grande sa ginhiwat nga Marshall McLuhan Forum Series on Responsible Media. Nagapatrol Divine Singh. Puno sa mga estudyante kag manunudlo ang audiovisual room sang West Visayas State University inibangod sa pagpatigayon sang Marshall McLuhan Forum Series on Responsible Media. Nangin dinapit nga taghambal sang kayawatan amo si ABS-CBN News editor kag correspondent Miss Gigi Grande. Iya nga gintalakay sa forum amo ang mga nagkalain-lain nga tika nga good mangin isa ka epektibo kag responsable nga media practitioner sa palaabuton. You don't need to report something that is biased or wrong for you to get bullied and threatened and harassed online. Sometimes you're bullied and you're threatened just because you report something that people disagree with. Doesn't matter if you've got all your facts there, if you laid everything out, if you were fair. Sometimes that's not even a factor, but supporters of a certain camp might all gang up on you and bully you just because they don't like what they hear. Trolls are another thing altogether. Trolls just really amplify. Suno kay Grande, isa sa mga ginakabig talaksa na gud mangin isa ka epektibo nga journalist o news personality amo ang pag-angkon sang maisog nga pamatasan. Gani gindayaw sang pila ka mga tumalambong ang maathag nga pagpakigbahay ni Grande sang iya eksperyensya bilang isa ka news journalist. I am grateful that Miss Gigi Grande has shared so much today because honestly, I do not want to be in the media industry, but now that she has showed us the real challenge, even if she said that it is not a profession where we can raise money. It is a profession, it is a calling, and it is an advocacy. So para sa kadaman, si Grande ang isa ka ehemplo bilang isa ka epektibo man nga personalidad sa media, kag inspirasyon, ilabi na sa mga estudyante subong nga henerasyon nga luyag magsulod sa nasambit nga industriya. Para sa TV Patrol Panay, Divine Singh, ABS-CBN News. Importansya sang ehersisyo, partikular na ang pagpanglakaton kada adlaw, sentro sa ginhiwat nga Lakad Puso Parade. Nagapatrol Cherry Palma. Duag pula nga panapton nga nagasimbolo sang bulan sa mga tagipusoon ang suksok sa mga nagbuylog sa Lakad Puso Parade nga ginhiwat sa Iloilo Esplanade sang Damlaglang. Ang ini nga aktibidad ang ginasaulog kada tuig kag ginabuylogan sang nagkalain-lain nga mga organisasyon sa syudad sang Iloilo. Isa sa mga nagpasakop ang Iloy nga si Mary Ann. Upod sini ang bilog niya nga pamilya. As a cooperation man sa advocacy nila, plus nga sa amon man nga healthy lifestyle at the early age sang bata dapat ma-encourage man sila. Tinutuyo sang hilikoton nga mapahanumdum sa tanan ang importansya sang pagtatap sang tagipusoon. Mayroong PHA sang advocacy nga ginatawag naman 50 to 100. So 5 servings of fruits and vegetables. Ang 2 nga ina siya is maximum of use ang gadgets, TV, computer,
or gina-avoid nato ng sedentary nga lifestyle. Tapos ang 1 hour is actually 1 hour of exercise, preferably walking. Ang parada ang nagsugod sa Esplanade 1, naging pangunahan sang Lion Dance, kag ginakumpanian man sang Drum and Lyre, kag natapos sa isa ka establishmento komersyal sa Diversion Road, Mandurriao. Para sa TV Patrol Panay, Cherry Palma, ABS-CBN. Kagamuyad to ang mga nagapanguna nga balita subungad daw kung kamo wala makaabot sa episode sang TV Patrol Panay. Sarang ini malantaw sa i1tv.com.ph. Mga kapamilya, ini ang mas gimpasangkad TV Patrol Panay, una sa balita.